Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Aries. Eight of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo rito, feeling trapped, no? Or feeling restricted, ng ganon. Kasi restrictive energy ito. So, siguro ang iba sa inyo, parang akala ninyo wala kayong kalayaan, ano? To move. Wala kayong kalayaan to do whatever it is that you want to do. So, maaring ganon, ano? But, ano lang yan, illusion nyo lang yan, Aries, no? Hindi yan totoo na talagang merong nagbabawal sa inyo or something. Kasi this is parang self-imposed limitations, no? Ito, maybe because, baka may mga, baka merong mga pang-i-intimidate talaga na ginagawa din kasi ang ibang tao sa inyo. Kaya parang nabubuo sa isip ninyo na, parang kini-question nyo na ngayon yung sarili ninyo, no? Yung parang nagkakaroon kayo ng thought na, ganun nga ba ako? 'Di ba? Kasi kung may naririnig kayo kunyari, baka may mga nagsasabi sa inyo na hindi mo kayang mapagtagumpayan ng isang bagay, kung ano man 'yon, hindi mo mararating 'yon kasi ganito ka ganon. And maybe you are starting to doubt yourself, no? Baka napag aanuhan mo na yung sarili mo, napagdududahan mo na tuloy yung sarili mo. But you know what? Aries, wag sana kayong maaapektuhan ng mga ganon sabi-sabi, no? Kasi unang-una, kayo lang ang tanging nakakakilala sa sarili ninyo. Kayo lang yung tanging nakakaalam kung sino talaga kayo, kung anong meron kayo, anong mga kakayanan ninyo, 'di ba? Kayo lang 'yon. Kaya sana wag kayong magpapaapekto sa mga sabi-sabi ng ibang tao, sa mga pang-i-intimidate sa'yo, sa mga paninira sa'yo. Kasi higit kanino man, kayo lang ang tanging nakakakilala sa'yo. Kaya sana, no, wag na kayong mag-worry, wag kayong ma-stress, no, sa mga kung ano-anong naririnig ninyo from other people. Wag na ninyong i-entertain ang mga yon. We have Ace of Cups. Ayan, dito kayo mag-focus kasi Ace of Cups is a beautiful energy. Ace of Cups is overflowing of blessings, no? Napaparating sa inyo. This is about love. This is about siguro new beginnings in love and romantic relationship, new friendships. Pwede rin dito na spiritual growth ito. Baka may opportunity kayo to grow spiritually, yung mga ganon, ano? Or baka mayroong mga spiritual awakening ang iba sa inyo sa ngayon. At tsaka si Ace of Cups, there is a promise dito, ang universe na your needs will be met. Kung anong yung inyong mga kailangan, kung ano yung mga needs ninyo, yun ang ibibigay sa inyo. At maganda rin yan, ano? Hindi lang ito, bibigyan kayo ng blessings na para sa iyo, but you will be given blessings na more than enough, no, para sa iyo at sa pamilya mo, para makapagbigay ka din sa iba, no? You are going to be blessed and you will be also blessing other people. We have King of Wands. Ayan. So, baka ang isa sa mga blessings na paparating sa inyo, Aries, is promotion, no? Si King of Wands, nasa leadership role siya. Kaya maaring kayo ay mapupunta sa isang leadership role. Or pwede rin na nandoon na kayo sa sitwasyon na yon, nandoon na kayo sa pwestong yon, and kaya siguro nandoon na kayo sa sa position wherein nagli-lead na kayo ng mga tao, nagli-lead kayo ng department, nagli-lead kayo ng isang grupo, institution, mga ganon, ano? So, you are also very inspirational, no? Very influential din siguro kayo, Aries. At maraming tao dito there are so many people that are looking up to you. There are so many people that are being motivated by you, inspired by you, yung ganon. Kasi talagang you have that leadership potential in you or leadership quality in you kaya alam mo yun, yung sumusunod talaga sa iyo yung mga tao, yung ganon.
We have judgment, and so there is awakening dito, no, na magaganap. Maring meron ditong parang wake up call para sa iyo, Aries, na there are things that you need to focus on, there are things that you need to look into sa ngayon, yung gano'n, ano, parang merong sitwasyon na dadating dito na parang gigising sa inyong kamalayan, gigising sa inyong isipan, yung gano'n ba, no? What else? We have number 52, Scarab Beetle Spirit Magic works through you. Napakaganda. Kasi there are magical moments, no? Magical situations that are going to unfold right sa buhay ninyo sa ngayon. And maaaring yung mga magic na to, no? Ito yung mga blessings. Ito yung mga miraculous moments na maaaring mag-unfold sa buhay ninyo. Mga bagay na hindi ninyo sukat akalain ay maaaring mangyari sa buhay ninyo, pero ito maaaring mangyari, no? What else? We have number 25, Elephant Spirit, learn from the past. Okay? Ito yung maganda nating bit-bitin, ano, sa present time natin, no, na kung galing tayo doon sa pagbibitaw sa ating nakaraan, ano, bit-bitin na lang natin yung mga learnings natin. Huwag na nating bit-bitin mismo kung ano man yung pati mga sama ng loob, mga resentments, mga emotional wounds. Wag na, iwanan na natin yan sa nakaraan. Iwanan na natin yan sa past natin. Bit-bitin na lang natin kung ano yung pwedeng mag-inspire sa atin, pwedeng makatulong sa atin to be better, no, sa ngayon. We have Horse Spirit, freedom is yours. Ayan, napakaganda kasi maybe iba sa inyo is going to reclaim your freedom na sa ngayon. And it feels like to me that this is related to this Eight of Swords, no? Kasi maaring eventually you will realize na oo nga, ano, bakit ako nagpapadala sa mga marites marisol, sa mga sabi-sabi nila, sa mga sutsut nila. And maybe you are going to free yourself from that restrictive energy. Kung ano man, no, yung nagpipigil sa inyo, ano man yung nagpiprevent sa iyo from moving forward sa buhay ninyo, you're going to free up yourself from that, no? What else? We have number 56, Spider Spirit, make your dreams real. Napakaganda. So feeling ko, ang iba sa inyo dito, one day you will realize, or one day, talaga magigising kayo sa katotohanan na, oo nga, sayang ng oras ko, 'di ba? Sayang ng panahon ninyong ginugol ninyo dito sa anxiety na to or sa restrictive energy na to, 'di ba? Kaya ngayon, no, at some point in your life talaga, no, maybe around this time, magigising na kayo sa katotohanan na instead of trapping yourself into that situation, you're going to get up, no, and magpapakapositibo na kayo. You're going to observe positive mindset at magsisimula na kayong mag-take action para maging makatotohanan na ang inyong mga pangarap, no? Aalis na kayo doon sa energy na nagpipigil sa inyo para mag-move on kayo or mag-move forward kayo sa buhay, and you are going to start you're going to start doing things, no, that will bring you, no, to your dreams. So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have faith. Sabi dito, believe you are not alone. Okay? Spirit is right beside you. Ask for guidance and it will come. Ayan, magtiwala lang kayo, hindi kayo nag-iisa. Aries, never alone. No, you are never alone. Magtiwala kayo dyan. Kasi yung Panginoon ay lagi nasa iyong tabi. No? Yung mga guardian angels ninyo laging nandyan, no? Pinoprotektahan ka, ginagabayan ka, ginagwardyahan ka. So whenever you need some spiritual help, you know,
spiritual guidance, no, just call on them, no, tumawag ka lang sa Panginoon, tumawag ka lang sa mga angels mo, and they will be there. Nakikinig sila lagi sa'yo. You have gratitude, be grateful for abundance, live in appreciation for what you have, and more good things will come. That's very true, 'di ba? Kasi kung tayo ay nagpapasalamat lagi sa kahit anuman ang natatanggap natin sa buhay natin, kahit anuman ang dumadating or anuman ang meron tayo, when we are grateful, no, pag nagpapasalamat tayo, pag na-appreciate natin yung mga biyayang yan, mas marami pang ipapadala sa atin ng universe. Mas marami pang blessings ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, dapat hindi tayo nakakalimot na magpasalamat sa mga biyaya. Strength, you have courage, you can endure, find your center, and spiral into your power. Ayan, so, gamitin ninyo yung inyong inner strength, no? Gisingin ninyo, kung ito yung natutulog, gisingin ninyo yung inyong inner strength and courage because you have that, innate yan sa atin. Minsan kailangan lang nating tapikin ito, no, para mabuhay siya at yun ang pairali natin sa sarili natin ng lakas ng loob natin. Okay? What else? We have sanctuary. Embrace the need for solitude. Your inner sanctuary calls you, renew yourself, and thrive. Okay? So, there is a need for some of you, no, to find your own sanctuary and embrace your inner sanctuary. Kasi maaaring kailangan mong, alam mo yun, mag-me time, kailangan mo magpahinga, kailangan mo mag-step back muna kayo, mag-time out muna kayo from what is making you busy. Para na magkaroon kayo ng time para makapagmuni-munit, makapagnilay-nilay, and so that you can tap into your soul, no? Yung ganon. So, you need it right now. Lalo-lalo na doon sa mga, doon kung kayo Katoliko, 'di ba? Panahon na ngayon sa pagninilay talaga, pagre-reflect, no? It's Holy Week is, it's Lenten season. So, panahon ngayon talaga ng pagmumuni-muni, pagninilay-nilay. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.